Nakaisa na ang Barangay Ginebra dito sa serye nila kontra dito sa TNT Tropang Giga nang manalo sila dito sa Game 3. Importante yan para sa Ginebra dahil kung natalo sila at nag 3-0 halos imposible na sila ay makabawi. Kaya ang laking bagay nung nanalo itong Barangay Ginebra dyan. Maraming naging bayani sa Ginebra. Siyempre itong si LA Tenorio nag-start doon sa game at siya isa yun doon sa mga naging difference makers dahil nag-iba yung complexion ng laro at nakita natin nakaka-contribute pa sa opensa ito si Tenorio. Itong si Jody Vance naglaro din at binigyan ng mahabang pahinga ito si Japet Aguilar. Si Justin Brownlee nag-connect na yung 3-point shots niya at si Maverick Hanmisi at Scottie Thompson ang laki nung nako-contribute sa kanila. Kaya dito natin talaga masasabi na malaking bagay yung ginagawa nitong Barangay Ginebra na pagbabago. Pero bukod dyan, itong TNT ay baka magulat dito sa Game 4 dahil baka dyan ay maglaro na itong si Troy Rosario at pumirma na dito sa Barangay Ginebra. Kaya kung yan ay mangyari, magkakaroon ng mas malaking problema itong TNT. Kaya sa ngayon, pwede nating masabi na itong lineup ng Barangay Ginebra ay lalo pang lalakas kung sakasakali na makuha nila yan itong si Troy Rosario. Alam natin na si Troy Rosario ang report ay mukhang sila ay magkakaroon ng mas malakas na talagang sabihin na natin na lineup kumpara dito sa TNT. Si Troy Rosario nanggaling yan of course sa TNT Tropa at gusto niya syempre bumawi dyan. Kung maglalaro sa final si Troy Rosario, ang gandang sidelight na istorya niyan dahil dito susubukan ni Troy na makabawi dito sa Tropa. Kung sakasakali na magawan na ng paraan yan at itong TNT Tropa ay makaharap si Rosario sa finals, asahan natin na mas lalalim yung bench ni Coach Tim Cone. Kung nandiyan si Troy Rosario, pwedeng gamiting center yan ni Coach Tim habang nagpapahinga si Japet Aguilar. O kaya pwedeng pagsabayin itong si Aguilar at si Rosario. Dito sa center si Japet, power forward si Troy, small forward si Brownlee. At to sa backcourt nila, ganda ng rotation. May Scottie ka, may RJ, may LA, may Maverick, may Stephen Holt. Kaya maraming pwedeng gawin dito sa lineup ng Barangay Ginebra. Kaya sa tingin ko, yan ang magiging magandang resulta kung maglalaro na itong si Troy Rosario dito sa Game 4. Kung sakali matuloy nga to, pwede nating masabi talaga na malaki ang tsansa ng Barangay Ginebra na makatabla dito sa serye at eventually ay sila pa ang manalo. Kaya iyan ang aabangan natin ngayon dito sa Barangay Ginebra. Kung sakasakali na itong Barangay Ginebra ay manalo dito sa serye, napakalaking bagay niya siyempre, lalo na kung si Troy Rosario nasa kanila. Pero ang tanong, ano ba talaga ang tsansa na ito si Troy Rosario nga ay makapirma ng kontrata dito sa Barangay Ginebra? Siyempre, ang lahat ng yan ay nakadepende dito sa magiging resulta ng kanilang negosasyon dahil hindi lang naman Ginebra ang may gusto dito sa serbisyo ni Troy Rosario, kundi maski na yung ibang teams katulad na itong Converge Fiber Xers. Pero kung mas maganda ang offer ng Ginebra at sa kanila pumirma itong si Troy Rosario, dito natin talaga makikita na magiging maganda yung resulta niyan para dito sa Gene Kings at kay Coach Tim Cone. Kung sakasakali na itong si Troy Rosario ay maglaro dito sa Barangay Ginebra, dito natin talaga masasabi na pang Grand Slam na yung lineup nila. Pero kahit na sabihin natin na hindi makapaglaro si Troy Rosario dito sa lineup ng Gene Kings ngayon, ay magiging maganda pa rin yung chance nila sa Game 4 dahil parang nakita na ni Coach Tim Cone kung ano ang dapat gawin. Gamitin nito si LA Tenorio at si Jody Vance para madagdagan sila ng mga players. Nakita naman natin kapag mas maraming players na ginagamit si Coach Tim Cone, mas maganda yung nagiging resulta dahil nakakapagpahinga yung kanyang mga starters at hindi na masyado na napapagod.